pag dumaan ka ng krisis, lalabas lang kung sa anong klaseng tao ka. At pero itong maganda, kahit anumang krisis yan, kapag kasama mo si Kristo, walang krisis. Kasi sa English yan, where Christ is, there is no crisis. Pakabuti ho ng Diyos sa atin, ano po? Dahil lagi niya ho tayong kinakalinga, hindi niya tayo pinababayaan. Yes, totoo yan, maraming pagsubok, pero kahit ano man yung pinagdadaanan natin, ang mahalaga, sinong kasama natin. Di ba? Kaya nga po ang panalangin ay napaka-importante because it assures us that our God is alive and He is present with us. Yung pang nagnanalangin tayo, parang dinideclare na natin kaagad, kasama ko ang Diyos. Remember, pagka dumaan tayo sa crisis, yan, di ba? Yung crisis, hindi yan sabi nga nila, crisis does not make a man. It only shows what man is made of. Kumbaga, pag dumaan ka ng krisis, lalabas lang kung sa anong klaseng tao ka. At pero itong maganda, kahit anumang krisis yan, kapag kasama mo si Kristo, walang krisis. Kasi sa English yan, where Christ is, there is no crisis. Okay ba yan? Okay? Dapat nating paalala lagi sa ating sarili. Kasi if God is with us, who can be against us? Kung naalala ninyo, paano naman yun, Pastor? Sabi nyo, until now, you have not asked for nothing in my name. Ask and you will receive. Ganda naman, ask, you will receive. Lord, Pastor, ang dami ko nang inask. Walang receive. Na-experience yun na ba yan? Some people, they don't want to pray anymore. Wala namang receive Parang hindi naman ako pinakikinggan ng Diyos. Nas nakaka-frustrate pa, pag nakinig ako ng turo, kayo parang dami niyong na-receive. Parang halos lahat ay pag-pray nyo, natatanggap nyo. Now, let me encourage you. Hindi totoo yan. Na yung prayer, hindi yan para nakikipag-usap ka kay Genie, na isa po'y alipin mo, na wala siyang choice kundi gawin yung wish mo. Kaya sa Diyos, siya ang may desisyon. Minsan, iisipin nyo mabuti yan, hindi sa ayaw ng Diyos sumagot. Meron dahilan ang Diyos. Now, kaya, noong pa man, nung si Bill Hybels ay ginakasangkapan ng Diyos ng matindi bago na-expose ang kanyang kahinaan, maganda yung kanyang suggestion. Sabi niya sa kanyang aklat na too busy not to pray. Sabi niya, if the request is wrong, mali yung request, mali yung hinihingi. Lord, patayin mo na yung asawa ko para makapag-asawa ko iba. Sigurado no yan. O kaya naman gusto mo yung isang lalaki, may asawa, Lord, patayin mo yung asawa niya. Hindi yan sasagutin ng Diyos. Okay? Ngayon, if the timing is wrong, diba? Sabi ni Lord, slow. Huwag ka magmadali. Mali Kunyari, 5 years old ka pa lang, Lord, gusto ko na magkapag-asawa. Diba? Talaga hindi ka pag-asagutin ng Diyos. Marahil pag 6 ka na. Joke lang. Now, yung iba naman, mali ikaw ang mali. Ibig sabihin, hindi ka pa ready. Hindi ka pa ready para sa ganung responsibilidad. You're asking for a certain position na hindi ka pa handa. Di ba? Sabi ng Lord, grow. But if the request is right, the timing is right, and you are right, tamang-tama, for sure, God says, go. Okay ba yan? Kaya, ang tanong, paano ko madidetermina kung go na? Yun. Kaya ito ang sikreto. Unleash God's power, persevere in prayer. Huwag kang susuko. Keep on praying. Kasi ang prayer, yan ang ating expression ng ating relationship sa Diyos. Kaya when we pray, we come to Him, we acknowledge that He is our God. Kaya kaya itong ang gagawin natin. Pagpapatuloy natin, remember sa Luke 11, after turo, verse 4, pagdating sa verse 5, andun yung karugtong. Tuloy tayo. Kaya ito yung 4 na makikita natin, kapag sakaling ang sagot ng Diyos ay no, anong ating dapat gawin? Or maybe wait. Anong dapat natin gawin? Remember, to have a proper perspective and then understand the plan of God. At hindi lang yon, continue to hold on to His promise and
never to always praise our God. Okay ba yan? Kahit ano pang sagot niya, patulad ni Habakuk, hindi sinagot ng Lord yung prayer niya. Ano sabi niya? Kahit hindi magbunga ang trigo, magpupuri pa rin ako sa Diyos. Okay ba yan? Okay, so tingnan natin isa-isa. Simulan natin sa perspective. Then he said to them, suppose one of you as a friend and goes to him at midnight. Remember, nagtapos siya sa deliver us from evil, di ba? Then suppose, biglang tinuloy niya yung kwento. He said to them, then he said to them, suppose one of you has a friend and goes to him at midnight and says to him, friend, let me 3 loaves. Pahiram naman ng 3 ng tinapay. Sabi niya, for a friend of mine, ulit, manghiram ka na kailan ka pumupunta? Midnight. At sabi niya, pahiram ng tinapay, may bisita ko. Sabi niya, pumunta sa akin mula sa malayong lakbayin, and I have nothing to set before him. Tingnan nyo ha, anong oras sa dumating? At humihingi, midnight. Sa atin, hindi natin ma-appreciate yun, kasi sa atin, midnight, marami pang bukas na tindahan. Tapos, ito na, sabi nga, midnight yun, hindi biro yun ha. Buti sana kung ang hinihingi niya, emergency, kapatid, kaibigan, yung asawa ko, nalaglag, bago kang ulo, tulungan mo ako. Medyo may dahilan pa eh. Eto, anong hinihingi? Tinapay. Anak ka naman ng tinapay. Ba't mo naman ako gigisingin ng gantong midnight? And from inside, he answers and says, wag mo na ako istorbohin. Sabi niya, yung pintuan sarado na. At yung mga anak ko, tulog na. Pati ako. Sabi niya, hindi na ako makakabangon para bigyan ka pa ng kahit anong bagay. Now, pag-isipan niyo mabuti. Noon, ang tirahan nila, bahay, isang silid lang yan. Sama-sama na sila. Now, ito na. Sabi niya, hindi na ako makakabangon. Understandable na yun. Kaya lang, bakit, sabi dito, tinan niyo, I tell you, kahit sila hindi siya babangon at magbibigay dahil kaibigan. Ngunit, sabi nga nun, dahil siya ay makulit. Yung kulit dito, ang ibig sabihin ng persistence na to, yung kulit dito, yung walang yang kakulitan. Na-imagine nyo na. Talagang, dahil yan ay walang yang makulit. Nakakita na kayo ng ganung walang yang makulit? Yung talagang nakakainis, parang hindi ka makakasabi ng hindi. Talagang kukulitin ka talaga. And he will get up and give him as much as he needs. Now, ibig bang sabihin yan, kailangan gawin mo kay God yan. Yung, parang kailangan walang yang makulit ka pag nag-pray. Ibig bang sabihin yan, hindi. Isang bagay tinuturo ng Diyos dito, ganito. Sabi ng Lord, kapag lalapit ka sa Diyos, kasi hindi mo gagawin ng isang bagay na mangungulit ka na may konting kawalangyaan. Ulitin ko kung hindi ka naniniwala sa pagkatao ng tinatawag mo. Kaibigan ko yan. Alam ko, ibibigay at bibigay yan. Sa madalit salita, in contrast, kilala ko yung tatay ko. I have the right perspective about my God that I know my Father, He is so perfect, He will never commit mistakes, and for sure, when I come to Him without shame because of our relationship, hindi ako mahiya dahil I know my dad. Are you following? Dahil kilala ko yung tatay ko Ba't ako mahihiya? Parang ganito, God wants us to come to Him with a childlike faith. Kaya childlike ang issue dito, ganito yan. Kapag ang anak mo, mga 3 years old, ang cute-cute, chubby, biglang lumapit, daddy. Alauna, kakatulog mo lang dahil galing ka sa opisina, tapos nakapahinga ka na, tapos talagang humihili ka lang. Ganyan. Tapos biglang lumapit sa'yo anak mo na 3 years old, na cute, biglang, Daddy, kuha mo akong tubig. Ano? Tubig. Sige. Bababayan, tama? Pip. Na, kukuha ng tubig yan. Subukan mo yung asawa mo maganyan. Sweetheart, pehit tubig. Ano ka ba? Wala ka bang galang? Tutulog ang tao Ngayon ako nakapahinga. Ang lalim na ng tulog ko. Tapos gigisingin mo ako. Grabe ka. O kung malaki-laki ng anak yan, ganun din na sasabihin, tama? Pero ito, bata, childlike. Ang mga childlike, hindi nahihiya yan. Minsan nga yung anak, sabi nga ni Mike sa akin kanina, anak niya, nagtuturo siya, umakyat sa pulpito
Hindi niya naisip ng daming tao. Kasi yun ang childlike, yun yung attitude. At sabi ng Diyos, yan ang gusto kong meron kayo whenever you come to God in prayer. Kasi yung tatay nyo, napakabait. At siya yung tatay mong malalapitan na handa kang pakinggan. Ang problema, hindi tayo handang magsabi sa Diyos ng ating pangailangan. Hiyang-hiya tayo magsabi sa Lord. Lord, kung pwede lang, pahingi. Kung okay lang po. Hindi, pag lumapit ka, dahil may relasyon ka, naintindihan mo ba talaga yung relasyon mo sa Diyos? Ang dami kong pagkakamali. Naintindihan mo ba binayaran ni Jesus Christ lahat ng kasalanan mo? That you come to God by His grace? Naintindihan mo talaga that God is answering you not because you're good, but simply because God is good and His Son is perfect. Sacrifice for our sins. Yun ang ating Diyos. Yun ang nakakalimutan natin. Now, this is amazing part. Bakit mo siya lalapitan? Parang sinasabi ng kaibigan, wala na akong ibang lalapitan kundi ikaw. Ikaw lang ang able na pwede kong lapitan. Kaya kukulitin na kita. Pag-isipan ninyo, kung wala ka ng ibang mahahanapan ng tulong, sigurado ko, wala ka na rin ibang pupuntahan. Kaya praise God that our God is able. Kasi kahit na lumapit at kulitin mo siya, wala naman sa kalisang tinapay, ano magagawa niya? Tama? Kahit anong kulit mo, wala akong tinapay. Nakuha niya yung sabihin? Kaya ito, buti na lang si God, yung tatay natin, pag-aari niya lahat ng bagay. Pag-aari niya kasi sabi sa Psalm 50, verse 9, pag-aari ko pati yung mga baka, pag-aari ko yung mga ibon, hindi ko kailangan ng anumang bagay mula sa inyo dahil pag-aari ko ang lahat ng bagay. At yan ang tatay mo. Yan ang tatay nating sa langit. Yan ang tatay nating nilalapitan. Naniniwala ka man talaga? Yun ang tanong eh. Ngayon pangalawa, available. Sabi ng Panginoon Diyos, my eyes is lifted up to the mountains where my help comes from. Ano sinasabi niya? Itong amazing dito. My help comes from the Lord. At hindi siya natutulog. Itong kaibigan ko, antok na. Pero ang tatay ko, hindi natutulog. Available 24/7. Kaya hindi nyo kailangan magdalawang isip na lumapit sa Diyos. At hindi lang yon, buhay siya. Nung si Job, hindi niya maintindihan kung ano talaga yung kanyang sitwasyon. At hindi niya maintindihan yung sobrang kapigatian niya. Tapos ito pang mga tatlo niyang kaibigan, inuusig siya at sinasabi, ikaw may kasalanan. Anong sagot niya? My Redeemer lives. At yun ang aking pag-asa. Itong ganda sa Panginoon Diyos. Sasabihin niya sa iyo yung totoo. Kung bakit hindi niya sinasagot, bakit ano? Kasi minsan, kaya kakukulit natin, paulit-ulitan sa Panginoon Diyos, hindi para makinig si God, kundi para matuto tayong makinig kay God. Nasusundan? Hello? Ano nyo? Kasi hindi tayo nakikinig minsan sa Diyos, tayo nagdidikta sa Diyos eh. Minsan gusto ng Diyos, makinig ka naman. Kaya matagal minsan, hindi siya masagot. Tapos sasagutin ka ngayon. Ngayon, ito na, makikinig ka na sa Diyos. Yun si Jesus. Minsan, sasabihin sa ng Diyos, alam mo problema, anak. Maraming dahilan kung bakit hindi sinasagot ang Diyos ang prayer natin. Minsan sasabihin ng Lord, anak, your sin separates you from me. Di ba? May kasalanan kay, hingi mo ng tawad. Baka meron kang ginagawa na hindi mo alam. Yung unconfessed sin. Sinasabi ng Lord, sabihin mo sa Lord. Ngayon, hindi lang yon. Baka meron kang unforgiveness. Baka galit ka pa rin. Para malaman mo kung may unforgiveness ka, ganito. Hindi ka willing makipag-usap ng matino sa tao na yon. Naalala niyo yung mga kapatid ni Joseph? They never spoke politely to Joseph. Bakit? Kasi they hated Joseph. Meron ding marital issues. Ano yung marital issues? Sabi niya, if you're not considerate to your wife, the Lord will never answer your prayer. There would be hindrance to your prayers. At minsan, we are asking with the wrong motives, obviously, and the Lord will impress that upon you. Sabi niya, anak, nalimotibo mo eh. Anak, as you read the scripture, as you're praying, as you read, pinapakita ng Diyos, mali yan. So, naitutuwid ka ngayon. Or maybe there's an idol in your heart, pray ka ng pray, kasi ina-idolize mo na yung lalaki, ito talaga mapapakasawa ko, yung babae, ito lang, wala nang iba. Pero sinecheck ng Diyos yung heart mo, nagiging idol na siya sa iyo. Kaya tatanggalin niya yan sa iyo. Hintay niyang tanggalin yan hanggang sa ma-expose yan because as you persevere in your prayer at hindi ka sumusuko in your relationship with God, doon niya may i-reveal niya sa iyo, anak, because He is the truth and the truth shall set you free. Sabi niya, may problema ka, anak. May problema ka.
Kaya hindi ko sinasagot yung prayer mo. You're not ready. Are you following? Kaya importante yan. Kasi sinasabi ng Lord, persevere in prayer, but always have confidence to enter the throne of grace so that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Nasusundan po? Kaya be confident, lapit ka sa tatay mo dahil yung tatay mo is able, yung tatay natin is available, yung tatay natin is alive. At yan ang tatay natin. At hindi siya nagkakamali. Kapag hindi niya sinagot, alam niya kung bakit. Kasi hindi siya nagkakamali. Naalala niyo yung kantang, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. When you don't understand and when you can't see His hand, you can trust His heart. Nasusundan po. Now, ano pa? Minsan, ito't alagyo perspective. God knows better. And pangalawa, may plano siya. Minsan, yung gusto mo, mas maganda yung plano ng Diyos. Di ba? Minsan, meron siya mas dakilang plano. Tingnan nyo, sabi ng Panginoon. So, dahil, sinabi ko na sa iyo, you can confidently come to God. So, I say to you, ask. Ang ibig sabihin ng ask, ipinag-uutos, imperative. Ask, inuutos ko, mingi ka. And keep on asking kasi present eh. Ask. Sabi niya, and it will be given to you. Sabi niya, seek and you will find. Knock, and it will be open to you. Now, hanggang kailan ka mag-a-ask? Until you receive. Hanggang kailan ka maghahanap? Hanggang makita mo na. Hanggang sa hindi mo na kailangan. Kailan ka kakatok? Kailan ka titigil kumatok? Pag may sumagot na. Di ba? At magbukas ng pinto, ba't ka pa kakatok kung may sumasagot na? Tama ba? Kaya huwag ka titigil. Yun sasabi ng Panginoon Diyos. Sabi niya, for everyone who asks, receives. And he who seeks, finds. And to him who knocks, it will be open. So God is saying, ipinag-uutos ko sa iyo ngayon, maghingi ka na. Ba't hindi ka humihingi? Natatakot ka ba sa akin? Hindi mo ba ako kilala? How can you know me kung hindi mo ako lalapitan? You ask. How would you know na mali yung inihingi mo? Hindi mo binabasa yung kagustuhan ko. You ask. You seek. Kasi ang gusto ng Diyos, maging intimate tayo sa Kanya. Maging malapit ang puso natin sa Kanya. Nasusundan po, si David, ang dami niyang hinihiling kay God. Sinasabi niya, God, paano ba to? Kasi biro niyo, anointed king na si David. Pagkatapos, nung nandoon na siya sa palasyo, naku, gusto siyang patayin ni Saulo. Dahil sa inggit ni Saulo. Kaya, pwede niya ipag-pray, no? Patayin mo lahat ang aking kaaway. Pinag-pray niya ng una yon. Pero isang araw, hindi niya nagbago yung kanyang damdamin as he kept on praying to the Lord. Naging iba yung kanyang panalangin. The Lord changed his desire. Ano sinabi niya sa Lord? Ito na, sabi niya sa Lord, tingnan nyo, one thing I have asked from the Lord. Ang konteksto niya, hinahabol siya ni Saulo. Sabi that I shall seek, hahanapin ko si God. Sabi niya, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Yun ang hangad ko. Lord, hindi ko hangad yung trono. Pinapatay niya ako. Hindi ko siya aagawan ng trono. Alam ko, anointed ako bilang king. Pero hindi ko mamadaliin. Kasi ikaw ang gusto ko. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, teka muna. Katulad ni David, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. To behold the beauty of the Lord. Di ba ang sarap nun? Yun lang ang hangad niya. Bakit? Tingnan niyo naman. Nung siya po'y nagkaroon ng pagkakataon na pwede nang kunin yung pagkakataon na birahin na yung si Saulo, anong ginawa niya? Tingnan nyo. Then Abishai said to David, today God has delivered your enemy into your hand. Ngayon na, kasi patayin. Now therefore, please let me strike him with the spear to the ground with one stroke. Sabi niya, ako na papatay, hindi na ikaw. Chance na to. Magiging hari na ako. Pero hindi eh. Sabi niya, I will not strike him the second time. Hindi ako uulit. Tiyak to, isahan lang to. But David said to Abishai, no, do not destroy him. For who can stretch out his hand against the Lord's anointed and be without guilt? Sabi niya, David also said, as the Lord lives, surely the Lord will strike him. Or his day will come that he dies. Or he will go down into battle and perish. Sabi niya, hindi ako. Let God do it. Ibig sabihin, may timing ang Diyos. Basta sa akin, ang importante si God. Ayokong maggumawa ng bagay na hindi nakakalugod sa Kanya. So the Lord, forbid that I should stretch out my hand against the Lord's anointed, but now please take the spear that is at his head and the jug of water and let us go. Bigay mo na yun kay God. Kasi ang kanyang pag-asa, balikan natin yung prayer niya. Alam niyo kung anong pag-asa ni David? Itong pag-asa ni David.
I would have despaired unless I had believed. Dapat lugbok na ako kung di ako naniniwala na makikita ko ang kabutihan ng Diyos sa lupain ng mga buhay. Di ba? Ang kanyang pag-asa yung gagawin ng Diyos. Sabi niya, antayin natin ang Panginoon. Be strong and let your heart take courage. Yes, wait for the Lord. Pero itong maganda, nagbibigay ang Diyos ng pangako. At yung pangako na yon dapat nating panghawakan. Kasi once na may pangako na, lalo mong panghawakan. Lord, sabi mo to eh. Sabi mo to. Yun ang exact sinasabi ho rito. Kaya yung pangatlo ay promise. Tingnan nyo. For everyone who asks, ano sa pangako ng Lord? Receives. And he who seeks, finds. And to him who knocks, it will be open. Pangako ng Lord yun. Ang sabi niya, now suppose one of your fathers is asked by his son for a fish. He will not give him a snake instead of a fish. Will he? Sabi niya, o kung hihingi siya ng mga itlog, bibigyan ba siya ng scorpio? Siyempre hindi. Sabi niya, now, anong ibig sabihin ng Panginoon Diyos? Ang Diyos, hindi niya ibibigay isang bagay na alam niyang ikasasama natin. Nasusundan. Kunyari, humingi ka ng isda. Kung talagang ito'y mabuti sa'yo, bibigyan niya isda. Hindi ka niya bibigyan ng ahas. Di ba? Kapag ikaw humingi ng itlog, alam nga naman, bigyan ka ng scorpio, di bibigyan niya sa'yo itlog. Kung talagang itlog to, kailangan mo. Pero kung ang hinihingi mo naman ay ahas, palagay ko hindi bibigay ng Diyos. Lord, itong lalaki na ito, ibigay mo na sa akin bilang ang pangasawa ko. Tapos sabi ng Lord, hindi. Lord, bakit? Ahas pa siya. Hindi, ikaw ang ahas para sa kanya. Minsan tayo lagi bide. Medyo isipin mo rin na concerned din si God doon sa pinagpe-pray mo. Di ba? Kasi minsan hinihingi natin parang akasa mo tayo yung sagot sa kanilang pangailangan. Minsan iniisip natin pangailangan natin, pangailangan ng iba. Kaya nga, our Father. Di ba? Hindi lang natin inisip sarili natin. Minsan, kaya yung mga bagay na tiyak tayo, ibibigay ng Diyos yung mabuti para sa atin. Hindi niya ibibigay isang bagay na hindi. Now, kapag may pangako ka, pwede mo ibalik sa Lord yun. Kapag namili tayo sa Diyos, nakaangkla yun sa kanyang kalooban, nakaangkla rin yun sa kanyang palatuntunan. At siyempre, nakaangkla yun sa kanyang karakter. Kaya pwede kang mangulit. Now, balikan natin. Kaya ganun din si Jacob. Si Jacob, hindi pa napapanganak, pinangakuan na ng Diyos. Sabi ng Lord, I will bless you and your descendants. And sabi ganun, ito sabi nun, may give you the dew of heaven and the fatness of the earth, abundance grain and new wine. May people serve you and nation bow down to you. Be master of your brothers. May your mother's sons bow down to you. Cursed be those who curse you, and bless those who bless you. No, biro niya yung pangako ng Diyos. Ang problema, nung nakuha niya itong pangako na to, galit na galit yung kapatid na si Esau. Kaya sabi ni Esau, iisawin kita. Sabi niya, papatay niya talaga si Jacob. Kasi feeling niya, ninakaw sa kanya ni Jacob yung pagpapala. Kung ikaw yon, Lord, kala ko pangako mo to sa akin, tapos ngayon ako, yari ako ngayon. Pero ang bait ng Diyos, so umalis si Jacob, gumawa sila ng paraan, pumunta sa bahay ng, sa lugar ng nanay niya. Ito naman, habang bumabiyahe siya, kinausap na naman siya ng Diyos. Pinaalala namin pangako. Behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord, the God of your father Abraham, and the God of Isaac, the land of which you lie. I will give it to you and to your descendants. Your descendants will also be like the dust of the earth, and you will spread out the west, and to the east, and to the north, and to the south. And in you and in your descendants shall all the families of the earth be blessed. Now, kung may pangakong ganyan, mamamatay ka? Hanggat hindi nangyayari? Hanggat hindi kayo dumadami? Pagpatay ka na, wala na mangyayari. Tama ba? Kaya pangawa kami, Lord, hindi ako pwedeng mamatay. Kaya Lord, dinalapit ito sa iyo. Ngayon, ang problema, minsan, kahit alam mo na yan, hindi pa kaya ng puso mong tanggapin. Kaya nung pinababalik na siya ng Diyos, after nagkaroon na siya ng pamilya, nagkaroon na siya ng sariling mga kayamanan, sabi ng Lord, kasama kita, sabi niya, wherever you go, and will bring you back to this land. For I will not leave you until I've done what I have promised you. Dito na. Nung pinababalik na siya, sabi ng Lord, return to the land of your fathers and to your relatives, and I will be with you. Sasamahan kita. Ayaw niya kasi bumalik. Sabi, patay ako sa kuya ko. Naintindihan niyo? Nako, bumiyahe na. Fast forward, bumiyahe na. Nung bumiyahe na, nag-pray na siya, Panginoon, Ama ng aking Abraham, sabi niya, Diyos ng aking amang Isaac, sinabi mo, balik ako sa bansa ko at sa mga kamag-anak ko at pasasaganain mo ko. Hindi ako karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Of all the faithfulness na pinakita niyo sa akin, sabi niya, dati isang tungkod lang ako, ngayon I crossed this Jordan and now I have become 2 companies. Madami na kami.
ligtas mo naman ako, I pray, from the hand of my brother, from the hand of Esau, for I fear him. Takot na takot ako. Ligtas mo ako sa kuya ko. Ibig sabihin, binibigay niya yung pangako ng Diyos dahil sa panalangin niyang may ligtas. Nakukuha ninyo? Hello? Now, sasabi niya, for you said, I will surely prosper you and make your descendants as the sand of the sea, which too great to be numbered. Sinasabi niya sa Lord yung pangako. Now, inaayos niya na ngayon. Ito yung anak ng kanyang alipin, ito yung anak ni Leah, ito yung anak ni Rachel, at doon sa dulo. Sigurista to, para kung dumating si Esau, sila ang lahat na uisaw na kagad, siya nakatakbo pa. Anak ka niya. So, nandun siya sa may ilog yan eh. Tapos may jabok na tinatawag, doon siya. Hindi siya umalis, punta na kayo. Pero siya, nagtatirang mag-isa. Parang sabi niya, takot talaga ako, hindi ako makatawid. Nag-pray na ha. And a man wrestled with him until daybreak. Parang tinutulak siya, pumunta ka na. Kaya nakipagbuno na siya. Hindi, punta ka na, hindi. Na-imagine niyo nangyayari? Now, hanggang sa mag-uumaga na, talagang hindi pa rin siya pinakakawalan. Hinawakan na siya sa kanyang tagiliran. Ang lakas ng kalaban niya. Ibig sabihin, anything pwede siya mapilayan, pero hindi pa rin siya bumibitaw. Parang nakikipagbuno siya sa panalangin, hindi kita bibitawan. At sabing ganon, tingnan niyo ha, let me go, for the dawn is breaking. But he said, yung ganyang I will not let you go unless you bless me. Yan ang prayer. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo binibigay pagpapala. Pinangako mo sa akin. Naintindihan niyo po? Ngayon, sabi niya, sige, anong pangalan mo? Si God, alam niya naman yung pangalan ni Jacob. Bakit tatanungin pa? Please tell me your name. Why is that you ask my name? And he blessed him there. Sabi niya, so Jacob named the place Peniel, for he said, I have seen God face to face, yet my life has been preserved. God is amazing. Now listen to this. Kaya masasabi pa lang, tikman mo ang Diyos at tingnan mo. Sabi niya, how blessed is the man who takes refuge in Him. The young lions do lack and suffer hunger, but they who seek the Lord, holding on to His promise, shall not be in want of any good thing. Kung hindi binigay sa'yo ng Diyos, hindi mabuti sa'yo yan. Kung binigay ng Diyos, pagbutihin mo ang binigay ng Diyos, gamitin mo pa sa kanyang kalwalatian. Amen? Yan ang sinasabi ni God. Kaya nga po, naalala ko, eto kaya magpupuri tayo sa Panginoon. Bakit tayo magpupuri? Sabi niya, if you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Bakit Holy Spirit? Nahihingi ka sa Diyos, hindi niya pagkakait ang mabuting bagay sa'yo. Amazing si God. Alam mo, binigay niya? Holy Spirit. You're asking for comfort, bigay sa'yo ng Lord yung kanyang comforter, Holy Spirit. Kailangan mo ng kapangyarihan o ng lakas dahil nanghihina ka, then God will give you His Holy Spirit, the very power of God. Diba? And you shall receive power from on high when the Holy Spirit has come upon you. Nagkakaintindihan tayo? Lord, hindi ko alam ang kalooban mo eh. Yan ang amazing part. Bakit? Kasi the Lord will give you the Holy Spirit. Dahil anong gagawin ng Holy Spirit? In the same way, the Spirit also helps our weaknesses, for we do not know how to pray as we should. But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. Minsan, Lord, hindi ko alam ano yung gusto nyo. The Holy Spirit will tell you what God wants. Ito po sabi niya, He who searches the heart knows what the mind of the Spirit is, because He intercedes for the saints according to the will of God. Type nyo? Hello? Hayaan natin. Kasi minsan, binigay niya ng Lord the Holy Spirit, hindi natin siya tinatanggap. Kaya sabi ni Lord, be filled with the Spirit. Tingnan niyo ang gagawin niya. Then pupunuin ka ng papuri, ng awitin para sa Diyos. Speaking to one another, psalms, hymns, spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord. Nagpupuri ka sa Diyos. Then always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ to God, even the Father. Maging yung sitwasyon mo na parang hindi sinagot ang Diyos ang prayer mo, nagpapasalamat ka because you know that God cares for you. And He's not giving you everything that you're asking for because He knows that whatever He gives is something that is good for you. Di ba ang sarap nun? Hello? Nandiyan pa kayo? Hindi, sa totoo lang. Yung binigay na ng Diyos, kailangan mo ng source, supply, sinigay niya supplier. Yung Holy Spirit. Di ba nakaka-amaze yan?
Napakabuti ng ating Panginoon Diyos. You're asking for wisdom, He gave you the Holy Spirit of wisdom, of truth. Kaya si Paul, when he was praying to God, na Lord, tanggalin mo naman to. Kasi meron siyang tinatawag nitong thorn in the flesh. So, sa ibang mga scholars, ang tingin nila may karamdaman siya sa katawan. Pag sinabi mong thorn in the flesh, can you just imagine, maglagay ka lang ng tinik sa gilid mo, ang sakit-sakit niyan. Tinik dito lang, sakit sa yun lang na, nasa lubsob, sakit na eh. Di ba? Pag sinabi mong thorn in the flesh, masakit to. Alam mo, paano ko na lamang masakit? Ma-messenger of Satan to torment me. Oh, madali ba yung tinotorment ka? Kahit natutulog ka na lang. Lagi ka na lang antok, lagi ka natutulog, lagi ka na nahiya. Ang hirap ata ng ganun. Dito, torment ka. Sabi niya, to keep me from where? From insulting myself, para hindi ako magmalaki. Concerning this, I implored the Lord 3 times. Lord, tanggalin mo na 3 beses ang hiningi kay Lord. Ano sagot ni Lord? And He said to me, my grace is sufficient for you. In other words, sorry, hindi ko tatanggalin yan. Pero ang biyaya ko sapat para sa iyo. For power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I would rather boast of my weaknesses so that the power of Christ, the Holy Spirit, may dwell in me. Therefore, I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecution, with difficulties for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. In other words, lalo akong nagiging tao dahil nai-realize kong kailangan ko si God. Alala niyo yung kanta na to? Narinig niyo na po? Sabi niya, when answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer. And your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He is there. Friends, this is our Father. We can come to Him, persevering, not giving up, because we know our God listens. And our God speaks to us. He has a great plan for us. Hindi lang siya malaking, meron siyang pangako na pwede nating panghawakan. At higit sa lahat, meron tayong papuri dahil binigay niya sa atin yung totoong kailangan natin, ang banal na Espiritu. Tayo pong lahat ay yumuko sandali at pumikit. Mga kapatid, as I've said, hindi tayo nananalangin para lang tumanggap ng hinihingi natin mula sa Diyos. Nananalangin tayo dahil alam nating wala na tayong ibang aasahan pa, kundi ang Tatay natin sa langit. Alam mo ba, para ikay makabahagi sa pamilya niya, kailangang mamatay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Mapako sa krus. Pinaglaban niya, Lord, kung pwede lang, maging siya'y nakatanggap ng hindi mula sa kanyang ama. Kung pwede lang, wag na po akong dumaan dito. Pero hindi yung kalooban ko, kundi yung kalooban ninyo. Maging ang anak ng Diyos nakatikim ng hindi mula sa kanyang ama para lang ikaw at ako ay mabigyan din ng access at mabigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Yan ay kung tatanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Aaminin mo na wala kang kakayanan kung wala si Jesus sa iyo. Aaminin mo na wala kang kakayanang lumapit sa Diyos na dakila kung wala ang kanyang anak na tanging daan, tanging buhay at tanging katotohanan sa iyo. Kung ikaw ay wala pang totoong ugnayan kay Kristo, kung kaya minsan wala kang tapang na lumapit sa Diyos, God is telling you, bakit hindi ka lumapit sa akin? Sabi ni Jesus, ang sino mang lumapit sa akin, hindi ko itataboy. Tatanggapin ko siya. At ako mismo ang magdadala sa kanya sa aking Ama. Kapatid ko, ikaw ay kinakausap ng Diyos and somehow you know, you are far away from God and you want to be also intimate with Him and to have a real relationship with Him. Be humble. Taas mo kamay mo sa Diyos, Panginoon, ako po yun. Yes, wag kang maya. Yes, wag kang maya. God knows you. And He wants to have relationship with you. Kaya si Jesus, handa kang patawarin. Handa kanyang iligtas. Handa kanyang dalhin sa kanyang Ama upang magkaroon ng totoong fellowship sa Diyos Ama na dakila, na naghigit na nagmamahal sa atin, na hindi kailanman kayang pantayan ng sinuman.
Thank you, Jesus. Sa mga nagtaas ang kamay, sabi mo, aming Ama, lumalapit ako sa inyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Tinatanggap ko na siya lamang ang tanging paraan upang ako'y maligtas. Hindi sa pamamagitan ng sarili kong gawa, hindi sa pamamagitan ng sarili kong pangako, kundi dahil kay Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na magmuli. Salamat po na hindi nyo kami sinusuko, at salamat po niligtas nyo kami. At dahil sa pangakong ito, hinahawakan ko po ang kaligtasang yaon. Hinahawakan ko po ang katotohanan ng yaon. Kahit Panginoong Jesucristo, salamat ang di mo ko tinaboy. Tinanggap mo ko at binibigyan mo akong karapatan maging anak ng Diyos. Hindi dahil sa aking sariling gawa, kundi dahil sa pag-ibig ninyo na ibinigay niyo yung sarili para sa akin. Panginoong Hesus, pagharian niyo ako. Tulungan niyo akong mabuhay ayon sa kayong kalooban. At salamat po na maaari akong lumapit sa Ama sa pangalan ninyo na walang takot, ngunit may paggalang. Dahil kayo, O Diyos, ang tatay namin na nasa langit. Salamat po, aming Ama. Panginoong Diyos, hinihingi ko rin po ang bawat pamilyang aming nire-represent. I pray, Father God, to allow every one of us to experience, Lord, the true intimacy with you. Na sa aming panalangin, Panginoon Diyos, makita namin ang kilos ninyo. At nagpapakumbaba kami na anuman ang sagot ninyo, Panginoon, magpapasakop kami. At tunay na magpapasalamat kami dahil lagi niyong ibibigay ang anong mabuti sa amin. At kung hindi nyo ibigay, alam namin ito hindi makabubuti sa amin. Bigyan nyo kami mapagpakumbabang puso para, Panginoon, sumunod sa kalooban ninyo at mabuhay ayon sa iyong kalooban. Salamat po, aming Ama. Ito po ang lahat ng papuri at pagsamba sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen at amen. Pagpalain kayo lahat ng Panginoon Diyos.